Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay itong ibinunyag ni Attorney Harry Roque patungkol dun sa kung ano ba ang kinalaman ni PBBM sa pag-iimbestiga ngayon ng ICC sa kaso ni na dating Pangulong Duterte patungkol dun sa war on drugs. Ano nga ba ang dahilan kung bakit biglang nagbago ang puso ng gobyerno natin ngayon patungkol sa pag-iimbestiga ng ICC? Sa simula't simula pa lang, sinabi na ni PBBM na walang jurisdiksyon ng ICC na mag-imbestiga dito sa Pilipinas patungkol sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. The Philippines has no intention of rejoining the ICC. The meeting that we had with the Solgen, the Secretary of the Department of Justice, kasama na rin dyan si Senator Enrile, who has become my legal advisor. Amongst other, also si Attorney Harry Roque, because he's involved and recognized by the ICC. Ang miniting namin ay dahil sinasabi ngayon na itutuloy ang investigasyon. Sinasabi naman namin may investigasyon naman dito. At patuloy rin naman ang investigasyon. Bakit magkakaroon ng ganon? So anyway, para alam natin ang gagawin natin, if we will respond, if we will not respond, kung sakali man sasagot tayo, ano magiging sagot natin, or possible din hindi natin papansinin dahil hindi naman tayo sumasailalim sa kanila. So pero the ICC is a very different kind of a court, kaya pinag-aralan muna, sinabi ko sa inyo, pag-aralan niyo na mabuti yung procedure para tama yung gagawin natin. Kasi hindi natin, siyempre, kailangan baka ma-misinterpret yung ating mga ginagawa. Kaya liwanagin natin kung ano ba talaga ang dapat gawin, sinong susulat, kanino, anong ilalagay sa sulat, etc. etc. Sinabi rin dati ni SOJ Rimulya patungkol sa ICC. Hindi tayo pwedeng magpasakop sa mga taong nais pakialaman ang sistemang hustisya na gumagana naman sa ating bansa. Kaya ang pakikialam sa ating bansa ng mga banyagang ito ay para bang sinyalis din na gusto nilang bumalik sa kolonyalism na hindi tayo papayag. Mariing yang sinabi. We, as a country, we are doing what it takes to fix the system. And we are a fully functioning judicial system. And I don't see where they will come in, what role they will play, unless they want to take over our legal system or they want to take over our country. And I don't see that happening. Definitely, I do not welcome this move of theirs. And I will not welcome them to the Philippines unless they make clear that they will respect us in this regard. I will not stand for any of these antics that will tend to question our sovereignty or our status as a sovereign country. We will not accept that. Pero nito lamang November 2023, House Committees on Human Rights and Justice ay nag-adapt ng proposed House resolutions na siyang nagsasabi na dapat na ang gobyerno ay makipag-cooperate sa ICC sa investigasyon nito patungkol sa Duterte administration's drug war. Sabi nga nila, unti-unting naiiba ang ihip ng hangin. Pero, sinabi pa rin naman ni PBBM noon na ang ICC ay walang jurisdiction na magsagawa ng pag-iimbestiga patungkol sa dating Pangulong Duterte sa kanyang war on drugs. Pero kapansin-pansin na hindi siya kumikibo sa anumang ginagawa ng House of Representatives patungkol sa pagnanais nito na makapag-cooperate nga ang gobyerno sa ICC. Hindi ba bilang presidente ay meron siyang kapangyarihang magsabi kung dapat nga bang ituloy pa ang pag-iimbestiga ng ICC patungkol sa Duterte administration's drug war?
Hinahayaan lang naman niya ang House of Representatives na gawin ito ang ninanais. Taliwas sa sinasabi niyang hindi dapat mag-imbestiga ang ICC sa Pilipinas dahil wala itong jurisdiction. Ano ba ang sinabi ni Representative Abante? When the ICC comes over here, then they're going to really realize, oh, meron pala, maganda pala ito. We are upholding the rule of law. Hindi naman to personalan, no? I believe that even the former president is level-headed, being a lawyer. And sometimes he is very passionate and emotional in his statement. But I believe he still believes in the rule of law. Sabi niya, cooperating with the ICC underscores our commitment to upholding human rights. Sinabi pa niya, this would also be beneficial to those at the receiving end of accusations of involvement as it would afford them due process. So, ibig sabihin, makakabuti pa nga daw ito dun sa mga taong inaakusahan. Dahil sila ay magbibigyan din ng karapatan na mapakinggan dahil sa tinatawag nating due process. At tandaan natin, si VP Sara ay naniwala sa sinabi ni PBBM na hindi niya papayagang mag-imbestiga ang ICC dito sa Pilipinas. She reminded lawmakers that no less than President Bongbong Marcos said the Philippines will not cooperate with the ICC's probe. She adds, allowing ICC investigators into the country will not only be unconstitutional but an insult to the justice system. But Speaker Martin Romualdez insists the House is only doing its job in discussing measures filed by lawmakers. We don't read much more into it than what other people do, but nonetheless, they are still entitled to their own views and even their speculations. But we leave it to that. We just do it as a matter of course, and whatever and come what may, that whatever outcome will be what we call the sense of the House of Representatives. Kahit sinabi ni Pangulong Marcos na walang jurisdiction ng ICC na mag-imbestiga sa war on drug ni dating Pangulong Duterte, sinabi naman niya na ang pagbabalik bilang miyembro ng ICC ay understudy. ICC para ma-push through daw yung probe. What do you think of this, sir? Well, this is not unusual, but it's really a sense of the House resolution, and it's the sense they're just expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it's time to allow or to cooperate with the ICC investigations. But as I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if you can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga question na ganun eh. Because if you're talking about the sovereign jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn from the Rome Statutes a few years back, that brings into question whether or not this is actually possible. There is also a question, should be returned under the fold of the ICC. So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. Simple lang para sa akin, simple lang naman yung issue yan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sino ang arestuhin ng pulis natin, sino ang ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Kaya nila yung trabaho niyan. And that's really where the conflict is. So, ibig sabihin, maaari niyang baliktarin kung anuman ang sinimulan ni dating Pangulong Duterte sa pag-alis bilang miyembro ng ICC. Kailan ba masasabing nagsimula ang pagbago daw ng ihip ng hangin? Mukhang lumalabas ayon sa sinasabi ni Atty. Harry Roque na mukhang nagsimula ito dahil sa alingas-ngas patungkol sa destabilization attempts laban sa administrasyon ni PBBM. Nabanggit kasi ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. na may nadinig siya patungkol sa destabilization attempts
laban sa administrasyon ni PBBM. We would like to unify the organization, our organization, the Armed Forces of the Philippines, into one solid professional organization. Marami po tayong naririnig ngayon ng mga masasabi natin mga destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating Pangulo dahil sa maraming rason. May mga nagsasabi na dapat ay magkaroon ulit ng kudeta. And sadly, some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. At nakausap ko po yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines. Kaya panawagan ko sa aking mga kasundaluhan, officers and enlisted personnel, huwag tayong sumama sa mga ganito, mga movements. Maraming nag-encourage, hinihikayat ng individual members natin. Once we find out that any one of our active personnel are involved in this, we will act swiftly but judiciously. So huwag na. Huwag na natin tayong mag-isip. Maawa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. Sino ba ang tinuturong maaaring nasa likod nitong destabilization attempts laban kay PBBM? Of course, ang tinuturo nila ay walang iba kundi ang dating Pangulong Duterte. Former President Rodrigo Duterte says he's wondering how he was dragged into the alleged destabilization scheme against the administration of President Bongbong Marcos. In his radio program, Duterte recalls that he indeed spoke with some retired generals but rebuffed hints that he may have been involved in the alleged anti-Marcos administration plot. He says he only talked to the retired military about corruption as what would bring the government down the drain. According to Duterte, he might have been misquoted. The former president also says he has nothing to say about Marcos, who he believes is not corrupt. Pero ang destabilization na ito laban kay PBBM ay inaakusahan si Pangulong Duterte. Sinabi ni former Senator Antonio Trillanes IV, inaakusahan niya ang dating Pangulong Duterte na siyang nagbibigay suporta para ma-destabilize at magkaroon ng kudeta laban sa Marcos administration. Galing din yan sa intelligence community, no, ng natong security forces. So tsaka doon sa sa mga network natin, yun din yung nakakalap natin. And wala namang ibang magtatangka na patalsikin si President Marcos kung hindi itong kampo nila Duterte. Kasi pag napatalsik nila si President Marcos, ang upo si Sara Duterte, the Vice President. So may mga lang kasi yan minsan may forked tongue lang yan si Duterte minsan May bibira siyang ganito, may kakambyo siya rito para may pangahawakan, both sides, depende kung anong gusto mong paniwalaan. Binanggit din ni Trillanes sa interview niya sa The Chiefs na ang dating Pangulong Duterte ay coward and a power-hungry man who has been laying the foundation for an uprising. Inihalin tulad niya pa ito sa naganap noon kay dating Pangulong Gloria sa ginawa nito sa dating Pangulong Erap. Sabi niya, at this point in time, I think it is clear that there are plans to return to power by any means. If you're talking about Duterte and Gloria Macapagal Arroyo, GMA has done it with former President Erap. Sinabi pa niya, Duterte has not experienced a life without being in power. He cannot breathe until he has returned to power. Plus the fact that he is under threat by the International Criminal Court.
It's a matter of survival for him and physical freedom. He has the motive to do all these things. At iyon nga, sabi ni Atty. Harry Roque, dahil dun sa umugong na ang pasimuno ng planong pag-destabilize sa administration ni PBBM ay walang iba kundi ang dating Pangulong Duterte, nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon. Kaya malamang daw, ito ang dahilan kung ba't nabago ang ihip ng hangin. At ngayon ay pumapabor na si PBBM na bigyan ng karapatan ang ICC na mag-imbestiga patungkol doon sa war on drugs ng mga Duterte. So pakinggan natin ang mga isiniwalat ni Atty. Harry Roque laban kay PBBM. Bakit ba nagbago ang ihip ng hangin ukol sa ICC? Buwan po na Agosto yon. Pinatawag ako ni Presidente PBBM para magbigay ng advice kung anong gagawin natin ng Pilipinas doon sa investigasyon ng ICC. Siyempre, sa mulat mula, bilang abogado ni dating Presidente PRRD, ang sabi ko, hindi na po tayo miyembro ng ICC, so wala na tayong obligasyon na makipagtulungan. At kapag tayo nakipagtulungan pa, malalabag ang soberenya natin dahil nakasaad naman po sa salaging batas natin na talagang ang kapangyarihan ng hudikatura ay nasa Korte Suprema at iba pang mga batas na binuo ng Kongreso. No? Pero paano kaya mapapaliwanag ni Atty. Harry Roque yung naging desisyon ng Supreme Court na nagsasabi na ang ICC ay may jurisdiction doon sa mga nangyari o naganap bago bumitaw ang Pilipinas sa ICC? The Supreme Court says the Philippines is still obliged to cooperate in criminal proceedings of the International Criminal Court, even if it has withdrawn from the ICC. In a 15-0 decision announced last March but is released only on Wednesday, July 21, the Supreme Court says whatever process was already initiated before the International Criminal Court obliges the state party to cooperate. In that same decision, the High Court junks petitions questioning the validity of President Rodrigo Duterte's decision to withdraw the Philippines from the ICC, as the issue has become moot and academic. The ICC's retired prosecutor Fatou Bensouda already asked the pretrial chamber to investigate killings in Duterte's drug war and killings by the so-called Davao Death Squad from 2011, the year the Philippines joined the ICC. Presidential spokesperson Harry Roque earlier said Duterte will never cooperate in any ICC proceeding. Article 27 of the Rome Statute says all proceedings done prior to withdrawal remain valid even after withdrawal. So tayo po ay nagbitiw ng 2018. So naging epektibo po yan ng 2019. Matapos nating explain ito kay Presidente, lahat naman po ng mga nag-attend ng meeting sang-ayon sa sinabi ko. So yun po ang nangyari sa Agosto. Hindi na magko-cooperate. Nabago lang yan kasi biglang nagpunta nga sa ICC at OSG, hindi naman nagsabi kung anong sasabihin nila. Pinulaan sila ng pre-trial chamber that 3 sentences lang ang sinabi nila. Nasa internet po yan. Hindi po ako nagbobola. Hindi po kami kinonsulta sa paggawa ng kanilang pleading sa pre-trial. Bagamat, siguro mga 2 taon na kami nagpupulong kasi 2 taon na yan yung nagsimula yung preliminary examination na hindi pa involved ang hukuman po, prosecutor lahat. So, palagi naman kami nag-interagency meeting. Pero, inulit na naman ni Presidente, hindi na kami magtutulungan. Ang sabi nga niya, that puts an end to all our engagements with the ICC. Sabi pa nga niya, of all form and shape. So, wala na. At ang linya pa rin ni Secretary Remulla, kapag sila'y pumasok dito sa Pilipinas para mag-imbestiga, paaresto ko sila. Now, bakit ba importante ito kooperasyon? Kasi walang pulis, walang process server, at walang sheriff ang ICC. So yung mga supina para sa mga witnesses, supina para sa dokumento, at pinaka-importante, warrant of arrest na i-issue ng hukuman, dapat yung miyembrong gobyerno ang magsuserve sa pamamagitan ng competent authorized agency na sa Pilipinas ay DOJ. Siyempre po, nagkaroon ng resolution sa House. Pero parang yung paghain ng resolution, sang-ayon sa script na parang talagang nagbago ng isip ang Malacanang tungkol sa ICC. Kaya nga ngayon, ang huling binanggit ni Presidente, kailangan natin pag-aralan yung pagbalik nga sa ICC. Well, ito po ang aking handalaman sa aking mga bubuit. Nakarating daw kay PBBM na kinakausap ni dating PRRD ang mga militar.
Hindi ko alam kung anong topic na usapan nila, pero baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browder na distab. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi-distab itong si FPRRT. Ito po, ang narinig ko sa bubwit ko ha, iwa naman po itong aking bubwit. Yung mga same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara do mga panahon nito dahil doon sa tambaluslos at saka doon sa confidential funds. Pero ang tingin ko kaya na nahimik na si PBBM sa confidential fund at hindi na dinipensahan ang sariling budget proposal niya. Kasi yung confidential fund naman ni VP nasa budget proposal ng Malacanang. Wala namang hiwalay na budget proposal ang Office of the Vice President. No? Ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. Hindi po pala si House Speaker ito. Nauna nang sinabi ni Attorney Harry Roque, dating tagapagsalita ni former President Duterte, na tila katakataka raw kung bakit umuusad na sa Kamara ang mga resolusyong sumusuporta sa ICC investigation. Naniniwala rin siyang si House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod umano ng pag-atake sa pamilya Duterte. Well, I have to say that it is my belief that House Speaker Romualdez is out to get the Dutertes. Maybe it is because he was offended when he felt alluded to by the Tambaluslos label. As far as the Speaker of the House is concerned, he wants to get rid of the Duterte. Hindi po pala si House Speaker ito, si Presidente PBBM. Di umano ang nasa likod dito. At tanging namang si PBBM lang ang po pwedeng gumawa ng ganitong desisyon. Kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. Nagdesisyon yung aking partner and best friend. Bali for a total of 36 years. 36 years kami mag-best friend. Gusto niyang ipagpatuloy ang tulong niya sa mga biktima ng drug war. Sabi ko, hindi naman po pwede na tayo magtuluyan na akong abogado ng masasakdal na Rodrigo Roa Duterte at ikaw ay prosecutor and we belong to the same law office. So nung ako po ay bumalik sa practice, hindi na po kami nagsama. Anong relevance niyan? Kasi sabi ng mga dati naming kasama, labas-pasok daw ang mga puti na galing sa ICC. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas. Sinpansin ang pag-iiba ng ihip ng hangin patungkol sa ICC. Noon ay napakatapang ni PBBM ng SOJ na sabihing walang karapatan ng ICC na tumuntong sa Pilipinas para mag-imbestiga. Pero unti-unting nabago ang paniniwalang ito. Gusto raw maliwanagan ni Rimulya kung ano ang opisyal na posisyon ng executive branch sa issue. I-clarify lang. Kasi kung may balak ba tayong maging miyembro muli ng ICC dahil sa sinasabi ng Kongreso, I want to know how it affects the whole universe of the ICC and the Philippine government as it is right now. Ginagalang daw ni Speaker Romualdez ang opinyon ni Roque, pero puro lang daw ito espekulasyon. Our good friend, former Secretary Harry Roque, must have thoughts that, he has got his ideas. We respect his thoughts and opinions, but they're not accurate. Ang sabi nga nila, sa ngayon ay mayroon ng mga taga-ICC na nag-iimbestiga rito sa Pilipinas patungkol nga doon sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. So alamin na lang natin ang susunod na maaari mangyari patungkol dito. Hanggang dito na lamang po. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.